Mga kabayan, nakakuha ng suporta ang kampo ni Ka Eric at Lorin Badoy, pati ang kumpanyang kanilang pinagtatrabahuhan na SMNI mula sa Senado. Sabi ni Senator Bato de la Rosa, hindi dapat ipahinto ang prangkisa ng SMNI, sa halip ay dapat pag-aralan muna itong mabuti na mga mambabatas. Iginiit ni Senator Bato na tanging SMNI lang ang estasyon na may malasakit sa bayan at walang takot na lumalaban sa CPP, NPA, NDF, kung saan ay dito rin nag-host si dating Pangulong Duterte kontra naman sa kaliwang grupo. Talagang yan lang ang radio station na nakita ko na talagang fearless na lumalaban sa CPP, NPA, NDF at walang takot. So dapat yan ay suportahan natin. Talagang sa akin whatever kung ano bang mga hidwaan nila doon sa lower house, kung meron man silang nagawang pagkakamali doon sa lower house, then gawin nila ang dapat na gawin naaayon sa batas. Samantala, eksklusibong ipinakita ng abogado nila Ka Eric at Badoy ang kanilang sitwasyon sa loob mismo ng detention cell ng Kamara, kung saan ay nagsasagawa ang dalawang host ng SMNI ng hunger strike. Ibig sabihin, ilang araw nang walang kain-kain maliban lang sa pag-inom ng tubig. Kahapon nag-start ng hunger strike. Until now, mga second day nila ngayon, wala pa rin kain si Ka Eric Celis and si Dr. Lorraine Badoy. Kung mayroon man hanggang tubig lang yung kanilang consumption ngayon, walang pagkain. Ayon pa sa abogado ng SMNI, idudulog nila ang kaso sa mataas na hukuman dahil naniniwala silang malaking paglabag ang ginawa ng mga kongresista, kung saan biglang ipinakulong ang dalawa dahil lang sa hindi pagbubunyag ng kanilang source, bagay na karapatan aniya ito ng isang mamamahayag. Mag-file tayo ng petition for certiorari on the ground of grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of the Committee on Franchise, and petition for habeas corpus for the illegal detention and arrest. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung sakaling nagkamali at may nagawang kasalanan ang dalawang TV host, dapat ba na idamay ang kumpanya na kanilang pinagtatrabahuhan at tuluyan itong bawian ng prangkisa? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Anong rason nila? Bakit gusto nilang ipakancel? Ang totoo yung sinasabi mo, yung isipin ay napakalaki ang naitulong, lalo na sa ating NTF-ELCAC. Talagang yan lang ang radio station na nakita ko na talagang fearless na lumalaban sa CPP, NPA, NDF at walang takot. So dapat yan ay suportahan natin. Talagang sa akin whatever kung ano bang mga hidwaan nila doon sa lower house, kung meron man silang nagawang pagkakamali doon sa lower house, then gawin nila ang dapat na gawin naaayon sa batas. So sa akin personally, if you are asking me about their contribution towards counterinsurgency, napakalaki po, sobrang laki ang kanilang naitulong talaga yung SMNI pagdating dyan sa ating counterinsurgency effort. Balak naman ng kampo ng SMNI host na sina Jeffrey Ka Eric Celis at co-host nitong si Lorraine Badoy na idulog sa Korte Suprema ang pagkaka-detain ng dalawa sa Kamara matapos ma-cite in contempt dahil sa paglabag sa House Rules. Bunso ito ng paulit-ulit na pagtanggi ni Celis na ihayag ang Senate source niya ng impormasyon sa 1.8 billion pesos na halaga ng foreign travels ni Speaker Romualdez. Mag-file tayo ng petition for certiorari on the ground of grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of the Committee on Franchise, and petition for habeas corpus for the illegal detention and arrest.
Samantalang si Badoy naman na contempt dahil sa umano'y pagsisinungaling sa pagdinig ng Kamara. Ayon sa abogado ng dalawa, sumasailalim sa hunger strike sina Celis at Badoy bilang protesta sa ginawang aksyon ng House Committee on Legislative Franchises sa kanila. Kahapon nag-start ng hunger strike. Until now, second day nila ngayon, wala pa rin kain si Eric Celis and si Dr. Lorraine Badoy. Kung mayroon man, hanggang tubig lang yung kanilang consumption ngayon, walang pagkain. Gagawin nila ang hunger strike hanggat nananatiling nasa detensyon ang dalawa. Gayunman balak din ang kampo ng SMNI host na sina Celis at Badoy na iapila sa House panel ang pagkakakontempt ng dalawa for humanitarian grounds lalo na't malapit na ang holiday season. Dito po mga kabayan, dumako po tayo dito kay Atty. Tolentino at magkaalaman na. Magkaalaman na po tayo mga kababayan. Kung naaayon pa ba sa batas yung mga pinagagawa ng mga congressman doon sa nagdaang hearing kaugnay sa pagtatanong po nitong si Eric, magkakaalaman na po tayo mga kababayan. Pakinggan po natin itong si Atty. Tolentino. Kasi nung nakarang programa, ipinakita ko lang din, nilay down ko ang nakita ko sa internet, yung mga background nitong naturang kongresistang Si ito. Congressman Suarez. Gigi Suarez. Okay. Pinakita natin. Ipinakita. During the session, I tried to Okay. ask the chairman na dala natin yung CD, yung USB. Naku po. Pwede ba i-play to para alam natin yung issues na pinag-usapan natin nung yung 1.8 billion. Yung 1.8 billion. So, dala natin yung USB, i-play sana sa legislative inquiry. Hindi ako pinapansin. Kahit Naku, konting yeah. pansin, wala. Dala Ayun na nga po, no, mga kababayan. Hindi po siya pinapansin. Ngayon, nag-uumpisa na po yung hearing dyan sa House of Representatives. Mamaya po, bibigyan ko po kayo ng update kung ano na mga natin yung USB para at least alam ng taong bayan kung totoo ba talaga na may statement about 1.8 billion or it's just a question. Attorney question. So, what would it have looked like if they were really sincere that this was a congressional inquiry on a franchise? How would it have looked like? Kung pinayagang i-play. Yeah. Kung pag i-play kasi natin yan, para silang mga cloud. Naku po, para silang mga clown. Kaya ayaw i-play po yung USB dala-dala nitong si Atty. Mark Tolentino. Magmumukha daw po silang mga clown dyan sa House of Representatives. Dahil doon sa programa na yun, talagang nagtatanong itong si Eric. Panoorin niyo po para magkaalaman. Parang clown, para silang nakakahiya sa taong bayan na very overacting sila sa mga pagdepensa nila sa amo nila. When Ayun. fact, wala naman talagang statement. That's why hindi nila piniplay yung USB na yan. Palagi kong sinasabi sa chairman, Mr. Chairman, dala namin yung USB, pwede i-play Naku. dito para alam ng taong bayan ano yung issue. Alam ng taong bayan kung may statement ba about 1.8 billion peso travel fund or it was just a question answerable by yes or no. But unfortunately, Ayaw nila. ayaw nila akong pansinin kahit dala Ayaw. namin yung USB. I-play natin, But Frank. ang piniplay nila, Dr. Lorraine, yung alleged na picture mo na ikaw na nag-post sa ano Ano yun? galing kay Franz Castro. Ano? Yeah, so I want to talk about that briefly, no? So, pinakita yung mga post ko sa Twitter. Yung Twitter natin, yung personal natin na social media, kahit yun ipapakita mo sa congressional inquiry, you mean I do not have the right to my own opinion? Attorney, could you tell me what my rights are as a human being? What are my human rights when it comes to my freedom to have my own opinion? In that case, that's why may tinatawag tayong nakikialam na sila sa public opinions, nakikialam na sila sa right natin of the freedom of press and freedom of expression. Hindi yun ang topic yung post ni Dr. Lorraine sa Twitter kung sa Magkakaalaman na po siguro ngayong araw kung ano mangyayari sa prangkisa nitong SMNI. Magkakaalaman kanya man na yan or hindi. Hindi yun ang topic. Out of topic kayo. Correct. Ang pinag-usapan natin dito about the allegation. May allegation ba? Or may tanong ba about the 1.8 billion travel fund? Dala Correct. namin yung USB. Ayaw i-play. Ayaw nilang i-play. Ayaw i-play. Ayaw. Pero yung Twitter, alleged Twitter Marami. post Yeah. ni Doc Lorraine or sino pa yung mga Twitter na yan, pinopost nila. Yun po ang problema pag po kasi
pinalabas nila yung dalang kopya nitong si Attorney Mark doon sa hearing na yon, magmumukha daw pong clown etong mga kongresista na to. Kung kasakaling pinalabas nila, kasi imagine niyo po, yung mga yan, mahilig po sa mga ano yan, sa mga ebidensya. No, kung sakaling meron mang violation doon sa naturang programa na yun, sila po ang pinakauna bago po magsasalita yung mga yan, panigurado tayo. Bago po nila uumpisahan lang yung kanilang mga kontra-argumento, ipi-play mo nila yung video at unti-unti lang hihimayin yun. Ganun po nila, word for word po nila yung mga sinabi nila doon sa programa ng Laban Kasama ng Bayan na yan, yung pagtatanong nitong si Ka-Eric. Kaso wala po silang makitang problema doon, doon sa video. Talagang nagtatanong po itong si Ka-Eric doon sa video na yon. Kaya ayaw po nilang ipalabas, ganun po ba yon?